punta na tayo rito sa pinakasikat sa lahat. Kape muna tayo. What the heck? Tama, si Ma'am Erica, yan, sabi ni Ma'am Erica, chismosa na, dito si, si Ma'am Eva. Eva Hernandez, shout out sa iyo. Sabi ni Ma'am Erica, chismosa na. Kaya nga, naging chismosa na si Renico eh. Kaya wala na, tablado na ito sa akin. Wala na, hindi ka na chubby is the new sexy. Wala na, Renico. Tandaan mo na yan, hindi na ako kakain ng pansit canton. Kami na lang hanapin ko, tsaka yung mga noodles ng Thai noodles, tsaka ng Vietnam noodles. Hindi na ako kakain ng pansit canton. Dahil sa tuwing nakikita ko pag nakakita ko ng Lucky Me, ang naalala ko yung buhok ni Renico eh. Ngayon, hindi na. Oy, shoutout ha. Kaya dito sabi niya, si Rosemary Bruno Macawilia, taga Tandansora QC ha, from Marie Macawilia. Oy, shoutout ha. Tsaka yung mga kaibigan natin dyan sa Kulyat, kumusta naman kayo? Yung mga kaibigan natin, mga Muslim na nasa Kulyat ha, marami tayong kaibigan dyan dati ha, yung mga nagbebenta ng DVD dito sa Ever ha. Sa may Ever Gotesco, tsaka sa ibabaw ng tulay. Yung mga kasama natin dyan sa Station 3 dati ha, mabuhay kayo ha. Sa QC, Station 3, nandiyan ko yan, sa tapat ng Kulyat. Marami tayong kaibigan dyan. Oy, Ma'am Eva Hernandez, mabuhay ka. Alam nyo guys marami tayong kaibigan dyan kahit kaya sabi ko sa inyo marami akong kaibigang INC. Kaya hindi lahat ng INC ay bobo, pero marami tagang bobo. Grabe naman sabi ni Democrito de los Santos, grabe tawa ko kay Triple L. Triple L atin nyo. Sa mga hindi po umabot kagaya ni Ma'am Eva Hernandez ang bagong pangalan na po ni Lepiste ay si Triple L. Siya na po si Ate Leia Lepiste Leventador. AKA Triple L. At ito naman po si Tinyo, ay miyembro na po ito ng Makachismis Black. Puro chismosa na lang yung mga Makachismis Black. Chismosa na, pag chismis na lang ang alam niyan. Siyempre, sa pangunguna ni Ate Leia, sino pa ba unang mangunguna sa kanya? Si Ate Leia. Numero 1 chismosa. Sige na, punta na tayo sa hinayupang na itong si Marco Beta. Na pagkayabang-yabang na pagkabububo-abogado ba talaga to? INC, ayan sige, ito naman, ipatira nyo itong account ko, walang problema, pero sasabihin ko sa inyo, ito si Marco Beta, bobo talaga to. Saan ka ba naman nakakita ng, paano ba naman to hindi magiging bobo? Ididimanda raw si Carpio ng treason. Teka nga, discuss nga, di ba diniscuss ko ito sa aking content, no? Tingnan nga natin kung nandito pa, sandali. Tingnan natin kung nandito pa yung ating mga isipin mo, ididimanda daw ng treason. Saan ka naman nakakita ng kabubuan nito? Paano magiging treason yun? Ang treason ginagamit lang tuwing may gera. May gera ba? Para sabihin niya treason? Ha? May gera ba, Marco Beta? Ang tanong namin sa'yo, may gera ba? Para mag-treason ka, may treason ka pang nalalaman na na ginayupa ka? Bubo lang di ba? Teka lang Ito, tingnan natin Para at least ang sabi kasi niya, guys, ididemanda daw niya ng treason. Itong si Justice Carpio kasi noong 2011 sa Magallanes versus Ermita na desisyon sinulat na desisyon ang Supreme Court at ang naging ponente ay si Justice Carpio. Okay? So ngayon, ang sabi nitong si Marco Beta, aba, ay treason daw yun. Okay, ito basahin natin paano naging treason. Ito basahin natin. Ang sabi ng Article 114 ng Revised Penal Code, treason is a crime against national security that can only be committed during times of war. It has two main modes. Times of war, ang tanong ko, may gera ba noong 2011? Guys, tanong ko sa inyo, may gera ba? O di ba bobo lang? Ang sabi rito, two modes. Ano yung two modes na yun? Main modes. Having war, organizing or participating in armed resistance. Ulitin ko armed resistance against the government with the intent to overthrow it. Kung tutusin niya, kung may treason na dapat kasuhan, kayo yan, yung mga makasayad black na yan, tsaka yung mga didilis Dahil kahit pa paano, nandun yung intent to overthrow. Pero ang tanong ko, meron ba nun, may intent to overthrow ba si Justice Carpio nung panahong yun? Supreme Court Justice siya. Apakabubong puti. Di ba? Ito pa. Ang sabi nito, adhering to enemies
Ibig sabihin parang sumusunod, nagko-comply, sumusunod ka sa mga gusto ng kalaban, giving aid or comfort, assisting the enemy, whether within the Philippines or abroad. What the heck? Ginawa ba yan? Ginawa ba yan ni ganyan ba? Ginawa ba yan ni anong tawag nito? Ginawa ba yan ni ni Justice Carpio? Parang wala naman, hindi naman nagaganyan si Carpio. So paano mo sasampa siya ng treason? Di ba? Kaya nga talagang tama talaga si Ascuna, talagang at si Carpio lower rank lawyer talaga ito. Talagang bobo talaga. Naging lawyer nga pero bobo talaga. Sipin mo, itidemanda si Carpio dahil nagdesisyon. At ito pa ang malupit ha. Tingnan natin. Ito. Tiya, sandali ha. Ito pa ang malupit. No? Aha, ano ba yun? Wait. Ay, wait ha. Itidemanda niya si Carpio kasi nagdesisyon daw si Carpio. Teka lang kako. Nagdesisyon si Carpio. Paano? Natural magdidesisyon yun. Dahil justice yun. Pero ang tanong ko, paano may didemanda dahil siya yung nagdesisyon? Alam mo ba na siya ay ponente lang? Tsaka ito, lilinawin ko guys ha. Ang Supreme Court, ang desisyon ng Supreme Court ay hindi desisyon ng iisa. Yan ay collegial. Ibig sabihin, kaya nga yan ay 15 para walang tabla. Dahil kung may tabla, ang may tabla lang, ay ang alam ko may tabla ay itong si Butike. Si Tabla Talong Butike, ano pangalan ba nito? Si Panelo, at saka itong si Topacio. Yan dalawang yan, may tabla talaga yan. Tabla talo yan eh. Di ba? Pero, desisyon ito ng collegial. Ibig sabihin, kung idedemanda mo ng treason si Carpio, idemanda mo lahat ng bumoto. Kung ito ay 15, dahil natalo yung petitioner, si Magalyon, ibig sabihin, most likely, mas mataas ito sa mas mataas sa 8. Mas mataas sa siyam ang bumoto. Dapat siyam yung idemanda mo. Kaya wag kang tanga. Di ba? Ito, basahin natin ha. Ayan. Ang sabi rito ha. The ponente author of the landmark decision, Magallona versus Ermita, GR number 187167, is Associate Justice Antonio T. Carpio. Ano siya? Ponente. Abogado ka, hindi mo alam yung ponente. What the heck? Sa mga bobo didilis yan, ang ponente, pag sinabing ponente, tagasulat lang ito. Para itong si Marvic Leonen, siya lang yung sumulat ng desisyon dito sa kay Inday Sayad na impeachment. Kaya huwag kayong bobo at huwag kayong tatanga-tanga, ponente. Hindi niya sariling desisyon. Pero pinagpipilitan. Sabi nila Marco Beta, desisyon daw ni Justice Carpio. What the heck? Paano natin desisyon ni Justice Carpio yan? Siya lang ang nagponente. Di ba ga? Kaya bobo talaga ito si, bobo talaga ito, inayupak na ito si Marco Beta eh. Di ba? Hindi lang ito bobo, tanga pa po. Mapapamura ka talaga. Di ba? Ngayon, exciting yan. Ngayon, tinatawanan na lang siya ng mga lawyers. Pero guys, tinatawanan siya ng mga lawyers, ng mga ibang mga, sabihin natin yung mga magagaling, no? Na mga abogado, no? Pati yung mga retired justices, natatawa sa kanya. Kulang na lang direktang sabihin sa kanya na, ang tanga mo. Saan ka ba nag-aaral at nagtapos? Tama nga ang sinabi sa'yo na lower rank lawyer ka. Tama ang sinabi sa'yo ni Justice Carpio. Tatanga-tanga ka. Pero guys, ito ang totoo. Ang totoo niyan, gumagawa na lang, humahanap na lang ng palusot itong hinayupak na itong si Marco Beta. Dahil ayaw niyang harapin at hindi niya kayang harapin itong si Justice Carpio sa debate. Pero shoutout muna sa 392 na nanonood na sa atin sa YouTube at 1,806 na nanonood sa ating FB. Yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa YouTube kung bago ha. Tulad ng sinabi ko sa mga huling dumating, syempre, pinabagsak ang aking YouTube. So ngayon, nahak ang ating YouTube, dito tayo sa bago. Okay. So ngayon, guys, ito. So ang kabubuhan nga nito si Marco Beta, ito ay nagpapakita lamang ito na takot. Takot sa debate, takot lumaban, takot itong tawag dito, takot itong humarap sa debate laban kay Justice Carpio dahil kakain talaga ito ng alikabok. At sabi niya, hindi, lahatan na. Yung IBP nga nag-o-offer na para organize ang magiging debate. Bakit hindi mo na lang tanggapin, Marco Beta? Shoutout kay Zain L. Eitan. Mabuhay ka. Ayan, mga bobo, naglabasan na raw, sabi ni Sweet Marie. Di ba? Kung matapang ka, bakit hindi mo na lang tanggapin? Ang IBP nga nag-o-offer na. Nag-offer ng IBP na sila na mag-sponsor, sila magpa-facilitate, sila ang gagawa ng rules. Tanggapin mo na lang.
Hindi yung nambubula ka pa, ang dami mo pang ano, ang dami mo pang mga alibay, ang dami mo pang palusot. Pero ang totoo, takot ka, Marco Beta. Ang totoo, iniiwasan mo, Marco Beta, Chinator. Chinator Toki. Yan ang totoo. Di ba? Kaya wag na kami. Tigil-tigilan mo na kami. Marco Beta, bistado ka na. Sabi niyo, Imelda, bakit ka nandito? Kasi may sense lang sinasabi ni Sir Alfred Mark kasi sa inyong mga didilis wala. May kaaway pala si Ma'am Imelda. Mabuhay ka, Ma'am Imelda. Hindi ko napansin eh. Pindot lang ako ng pindot. Kung sino man ang kaaway ni Ma'am Imelda, napakabobo mo! Bakit ka nga naman nandito? So, yun. Okay. Kaya itong si Marco Beta, wala talaga ito. Ano talaga ito? Anong tawag dito? Nagkukunwari na ano, pero ang totoo, takot. Takot na yan si Marco Beta. Takot na yung anong yan, sira ulo na yan. Thank you, Idol, sabi niya. Yan, palusot. Sabi, palusot.com ang Chinator. totoo yan. Palusot na lang si Marco Beta. Kaya naku po, Rudy. So yun lang, palagay ko hay nako, ang dami nating napag-usapan ha. Again dito na tayo nagtatapos. Salamat sa inyong pagpunta, salamat sa inyong pagdalaw. Oy, Kuya Rick, kung nandiyan ka pa, mabuhay ka, Kuya Rick Reyes ha. Salamat sa inyong pagdalaw, pagpunta sa aking live at suportahan niyo po yung aking bagong YouTube. Huwag niyo kalimutan na mag-likes, mag-subscribe at i-follow. At tandaan niyo, hindi po tayo titigil. Tayo po ay lalaban hanggang sa huli. Tandaan niyo, walang Duterteng mauupo sa Malacanang. Mga didilis, ayaw at sa gusto ninyo, walang Duterteng mauupo sa Malacanang. Itagaan nyo yan sa bato. At si bato ninyo nagtatago. At mga ilang araw, pati si pangalan nito? Si Buanggo, magtatago na rin yun. Yan ang lagi nyo tatandaan, okay? Ang sabi ni Idol Ray Heaven, boss, sana makapag-send ako, mag-support sa YouTube. Ay, okay. Next time, Idol. Wala pa, hindi pa yata ako pwede. Hindi pa ako pwede. Kasi kaka-ano ko lang kaka-activate ko lang uli kanina nitong sa YouTube natin, no? Itong bagong ito sa YouTube natin, ano? So, salamat po sa mga nag-send sa akin ng stars dyan sa Facebook. Marami pong salamat sa inyo. Hindi ko na po nakikita dito, pero for sure, marami po sa inyo ang nag-send ng stars sa dito sa YouTube, hindi pa ho tayo pwede. Hindi pa kayo makapag-send ng star. Kaya, supportahan lang natin para dumating yung point na pwede na kayo mag-send rin dito ng mga gifts sa YouTube. Okay? So magkita-kita po ulit tayo sa mga hindi ko nang alam. Ipopost ko pag magla-live uli ako, no? Siguro mas maganda nga, mas madalas akong mag-live dito sa YouTube kasi nakakapagod rin yung content ng content eh. Pero syempre, kailangan din mag-content tayo para sa mga hindi pa nakakapanood, di ba ga? Okay. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat ha. Sabi ni kanina lang ako nakapag-subscribe dito, sabi ni JB Thunder. Kanina lang ito activate Idol kanina lang. Thank you. Ingatan po kayo si Julie, shoutout sa inyo, Nel Todelo, si Judy Brazil, mabuhay ka po ha. Sabi ni Judy Brazil, si Marco Beta, ni Satanas ang Trison. Siya ang sumusunod sa mga panikala ng China at pinagtatanggol niya pa. Dugong aso siya. Pwede niyang sabihin ng Trison, nag-umpisa ng war ang China, ano pa bang ginagawa ng China sa West Philippine Sea? Sa ating mga kababayan na fisherman, tinitira nila ng water cannon at ang ibang bansa, Taiwan at India, lahat ng mga boundary at may karagatan ng West Philippine Sea at Taiwan. Totoo naman po yan, Idol. Kaya nga wala talaga to si Marco Beta. Anyway, bobo naman talaga ito. Okay, so yun lang po. Salamat po. Bago tayo mag-end, shoutout sa 337 na nasa YouTube at sa 1,930 na nasa FB. Mabuhay po kayong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon at lagi niyong tatandaan sa mga bobong didilis dyan ang tatay nyo ay karton. Kaya manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Pahabol lang na shoutout kay Magno Apatad watching from Israel. Salamat. Okay, so yun lang po. Mabuhay po kayong lahat. At God bless. Ano ba ngayon? Valentine's. Bye.